Sila ng pagkakataon na para magkaroon tayo yung may angat-angat ekonomiya. Pero yung resulta naman o talaga, after 14 years, from 72 to 86, tayo di ba napapag-iwanan na lahat. At hanggang sa ngayon, dami pa rin ho natin binabayaran na pinagmulan. Mali pa rin ang kulan. The reason I said that is because I saw the plans. I knew what what the government had planned to do. And if people don't agree, we will have to maybe we'll discuss it over a cup of coffee one day. Ayoko magsalita dahil sasabihin ang personal at to. Ako po hindi pa Pangulo. Ano naman po niyo yung opinion ko? Personal ko, hindi pa rin nagbabago. Ayon sa kasabihan, history repeats itself. At sa politika ng Pilipinas, isa itong matingkad na katotohanan. Taong 1968, nang maging senador si Benigno Aquino Jr. sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Taong 2010, nagbaliktad ang tadhana. Ang apelyidong Pangulo noon, senador na ngayon. At ang senador noon, Pangulo na ngayon. At gaya ng ama, may sariling palo raw si Senador Marcos, kaya raw naiba ang boto niya noong impeachment. Ayon sa isang political analyst, maaaring patunay ito ng malaya niyang pag-iisip. Unang-una, wala siyang pakialam kung ano man ang boto niya sapagkat yung boto niya ay hindi magmamatter, walang kinalaman para sa 2013 election. Hindi siya tatakbo sa 2013 election at malaya siya na magpahayag kung ano ang kanyang preference at vote sa impeachment. Unang tumakbong senador si Bongbong noong 1995. Pero nabigo siyang masungkit ang pwesto. Bakit naisip mo 2010 this is the right time for me to run again for Senate? It wasn't, the decision was not like that. Hindi yung, okay, 2010, that's the right moment to do it. Walang ganun. It was more or less, I think I'd like to be a senator. I think I could do a good job. Sa palagay ko, kaya ko ito. But since then, marami na ako natutunan, marami na ako naranasan. Sa palagay ko, kahit na anong trabahong darating sa akin bilang senador, kaya ko na. And I think I can do a good job. So I think I'll go for it. Sabi ko, I'll go for it. When you won in 2010, relatively mataas ho yung spot nyo, number 7. May charm daw ho kayo, magaling kayong pumiar. Alam mo, sa politika, yung charm only goes so far. At saka hindi ko naman sasabihin na hindi lang siguro charm. The fact na, siyempre Marcos ako, pangalan ko, na naririnig ng halos lahat. So, either for the good or for the bad. Pero kahit papano, may name recognition, nakakatulong. Bagamat tila limot na ng marami sa atin ang nangyari noong dekada 70 sa ilalim ng rehimeng Marcos. Para kay Eta Rosales, kasalukuyang chairman ng Commission on Human Rights, hindi dapat kalimutan ang mga aral ng nakaraan, lalo na noong panahon ng diktatorya. Bongbong Marcos is an intelligent young senator. He has all the right to run for whatever position. That is his right. Alam mo, he may be technically capable. Siyempre, no, marunong siya magpaliwanag. Pero ang pinaka-esensya ng usapin dito, para kanino ka? Para saan ka? Ang tingin namin, gusto niya maging presidente sapagkat pagka ganon, babaguhin nila yung kasaysayan. Dahil openly sinasabi ni Bongbong Marcos, walang kasalanan ng tatay ko. Pero did you take it as your responsibility na ikaw ang magbabangon nga doon sa pamilya niyo after the 1986 experience? Not particularly. I mean, I knew I had a part to play. I tried to play that part as best as I could. But, you know, we are all political personalities, let's say. Yung nanay ko, yung father ko, wala na by then. Kahit si Amy was very heavily involved. Si Irene lang talagang hindi political, hindi siya political at all. But we all, ang sa tingin ko, we'll have to do something. May gagampanan ako sa pagtulong sa pamilya. Nagtungo kami sa tinatawag ni Senator Bongbong Marcos na satellite office sa kahabaan ng Rojas Boulevard, hindi rin kalayuan sa Senado.
Sa dami ng kanyang ginagawa ay kulang ang opisina niya sa Senado para may malugaran ang kanyang ibang empleyado. Sa unang termino kasi ni Senador Marcos, sangkatutak na raw ang kanyang mga bills, resolutions at mga proyekto. Ang Chief of Staff ni Senador Bongbong Marcos naninilbihan na sa pamilya panahon pa ni Presidente Marcos. We have never separated ways really from that time on. When they came back, we continued to, I would be involved with some of the activities. When he was a congressman, when he was governor and all of that. So, parang, we grew up with each other, in other words. Sa nabuong reputasyon ng mga Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa martial law, nakagugulat na may mga nananatiling tapat at hindi sila tinalikuran. Kaya naman ang henerasyon ngayon ng mga Marcos sa pangunguna ni Senador Bongbong magpapatuloy raw sa serbisyong bayan para maisalba ang nadumisang pangalan. Our family was put on this earth to serve. Whatever we are as Marcoses, it came from the people. When Filipino musical greatness. 7 taong gulang si Ferdinand Bongbong Marcos nang manirahan ng kanyang pamilya sa pinakasikat na tahanan sa bansa, ang Malacanang. Natutunan niya ang pasikot-sikot ng politika mula sa kanyang ama. Kaya naman hindi na raw nakapagtataka kung sinusundan ni Bongbong ang mga yapak nito. Para sa akin, ako na sigurong pinakamapalad na tao dahil pinanganak akong Marcos. Isang mahabang linya ng mga Marcos at Romualdez ang sinusundan ni Senator Bongbong Marcos sa politika. Panahon pa ng mga Amerikano nang magsimulang maging baluarte ng mga Marcos ang Ilocos Norte. Particular sa Ilocos region, yung pangalang Marcos ay positibo ang kanilang pagtingin doon. Ito yung pamilya, ito yung angkan na nagbigay ng maraming contributions na kung saan nakinabang ang region. Naging gobernador silyo at Justice of the Peace ng Batak si Fabian Marcos matapos ang Philippine Revolution noong 1898. Ang anak nitong si Mariano Marcos, ang lolo ni Bongbong, 2 beses naging congressman mula taong 1925 hanggang 1931. Ang kanyang amang si Ferdinand, taong 1949 nang nahalal sa Kongreso. 3 beses siyang naging congressman bago umakyat sa Senado noong 1959. Ang kanyang tiyahing si Elizabeth Marcos Quezon ang naging unang babaeng vice-gobernador at gobernador naman ng lalawigan. Namuno siya simula taong 1971 hanggang 1983. Taong 1980 naman nang sumabak si Bongbong sa politika nang mahalal siya bilang vice-gobernador ng kanyang tiyahin sa edad na 23. 3 taon ang makalipas, siya na ang umupo sa pwesto ng pagkagobernador. Hanggang magwakas panandalian ang pamamahala ng mga Marcos matapos ang EDSA Revolution noong 1986. Whether or not political dynasties as an idea are a bad thing is open to discussion. I would say that it comes down to the same thing. Dynasty, sabihin natin, yung pamilya na laging naboboto, laging nakahalal, ay hindi nila ginagamit yung kanilang posisyon para makatulong. And then it's a bad idea. Pero kung yung pamilya niyon talaga naman tumutulong, then it's a good idea.